Dito sa video na to, mag-uusap tayo. OFW sa kapwa OFW. Paniniwala ko at paniniwala mo. Tinatayuan ko at tinatayuan mo sa mga nangyayari sa bayan natin ngayon. Ako yung OFW na sumusuporta kay Tatay Digong at naniniwala ako na ginawa lamang ni Tatay Digong ang alam niyang paraan para maayos niya yung bayan. At isa ako sa mga milyong-milyong Pilipino na nakikipaglaban ngayon para maibalik sa bayan si Tatay Digong. At ito, opinyon ko to. At may sarili kang opinyon. Yung opinyon mo, pag-usapan natin. Irerespeto natin. Yung galit mo, bigyan mo ng dahilan. Hindi yung puro chismis. Hindi yung narinig mo lang na maraming pinatay si Tatay Digong. Hindi yung narinig mo lang na kwento sa'yo o napanood mo sa balita. Dapat, pag naglatag ka dito, yung may ebidensya ka. Yung nakita mo mismo na si Tatay Digong ang pumatay o narinig mo mismo na si Tatay Digong ang nag-utos na patayin yung mga kriminal na yon na ipinaglalaban nyo. Kasi due process kayo ng due process. Diba? Ang gusto nyo, magkaroon ng due process yung mga kriminal na namatay sa panahon ni Tatay Digong. Pero kayo, bintang kayo ng bintang, nagsasalita kayo nang wala kayong matibay na basihan. Sinasabi nyo na mamamatay tao si Tatay Digong, na maraming pinatay si Tatay Digong. Ang tanong, may ebidensya kayo? Kung meron, ilatag mo dito at pag napatunayan mo na may pinatay si Tatay Digong kahit isang tao, sa susunod na vlog ko, mumurahin ko si Tatay Digong. Pero dapat patunayan mo yung sinasabi mo, hindi lang chismis. Yung iba, nagtanong tayo, gumawa tayo ng opinion tungkol doon sa mga taong galit kay Tatay Digong. Ang daming nag-comment. Ang sabi nila, galit sila dahil demonyo daw si Tatay Digong. Dahil mamamatay tao daw si Tatay Digong. Dahil bastos daw si Tatay Digong. Dahil palamura daw si Tatay Digong. Pero, yung mga comment nila, bungad pa lang, pinagmumura na ako. Tinatawag nila akong tanga. Tinatawag nila akong bobo. Pinipiay nila ako. Galit na galit kayo kay Tatay Digong dahil palamura. Galit na galit kayo kay Tatay Digong dahil sa ugali niya na hindi nyo nagugustuhan. Pero dito sa vlog na to, nagbibigay lang ako ng opinion, ikinakalat ko lang yung alam kong magandang nagawa ni Tatay Digong. Tirada nyo agad, masasama. Tirada nyo agad, mura. So, galit kayo sa nagmumura pero pinagmumura nyo ako? Malabo. At sa nangyayari na to sa ating bayan, kailangan nating ipaliwanag sa ating mga kababayan na magkaiba yung mga taong galit kay Tatay Digong sa mga taong may ayaw kay Tatay Digong. Magkaiba yun. Yung mga taong ayaw kay Tatay Digong, hindi porket ayaw nila kay Tatay Digong, ay sang-ayon sila na si Tatay Digong isinuko sa kamay ng mga dayuhang naglalaway. Yung ibang ayaw kay Tatay Digong, hindi rin sila sang-ayon sa ginawa sa kanya. Pero ganun pa man, sa kwentuhan na to, ang hindi natin mababago, yung pagiging OFW natin parehas. Dito naman, nagpapalitan lang tayo ng mga saloobin. Ang sa akin lang naman, nagbibigay lang ako ng opinyon, hindi para murahin. Kung hindi mo nagugustuhan itong sinasabi ko dahil sa tingin mo sumusuporta ako kay Tatay Digong, siguro naman hindi naman tama na murahin mo ko at pagsabihan mo ko na masama. Dahil kung galit kayo kay Tatay Digong dahil hindi maganda yung kanyang bunganga kapag nagsasalita siya, sana hindi nyo siya ginagaya. At bilang isang OFW, may dahilan ako para suportahan si Tatay Digong. Para maniwala ako na may
magandang nagawa siya sa bayan at sa ating mga OFW. Ito, maaaring itanggi mo. Pero siguro hindi mo maitatago yung katotohanan na nung panahon ni Tatay Digong, payapa tayong nakakauwi ng ating bansa. Ang sarap lumapag sa mga airport ng Pilipinas. Damang-dama natin yung pagiging bagong bayani natin. Lahat ng empleyado nakangiti. Respetado ka bilang isang OFW nung panahon ni Tatay Digong. Sa panahon niya, wala akong natatandaan na kahit isang OFW na umuwi ng ating bansa na nataniman ng bala. Dahil yung napakatagal na problema nating mga OFW nung bago pumasok si Tatay Digong, yung tanimbala na yan, sa pagkaupo pa lang ni Tatay Digong, nawala ang problema na yan sa NAIA. Isa pa lang yan sa nagawa sa atin ni Tatay Digong bilang isang OFW. Pangalawa, yung passport mo na bit-bit mo ngayon dyan sa abroad, na sandata mo sa paglabas, pasok mo sa Pilipinas. Dati, 5 taon lang yan. Ang mahal pa. Nung si Tatay Digong, ginawang 10 taon na mapayapa ang kaisipan mo. Wala kang iniisip na passport na i-renew mo sa loob ng 10 taon. Pangatlo, nung nag-abroad ka, naglalakad ka ng mga papeles mo, nagkakaligaw-ligaw ka na sa Maynila dahil iba't ibang lugar ang pinupuntahan mo para makapag-ayos ka ng mga papeles mo. Sa panahon ni Tatay Digong, nagkaroon tayo ng one-stop shop na kung saan sa shop na yon makukuha mo na lahat ng kailangan mong papeles papunta dito sa abroad, naka-aircon ka pa, may wifi ka pa, at lahat ng empleyado na nandoon nakangiti at nire-respeto ka bilang isang OFW. Hindi ka nagtatagal sa pila, mabilis, dahil prioridad ka ng mga nagtatrabaho doon, dahil ang utos ni Tatay Digong noon, kapag OFW, dapat agaran ang pagbibigay ng mga kailangan nilang papeles papuntang abroad para magtrabaho. Pang-apat, yung ospital ng mga OFW dyan sa bayan mo. Baka isa sa mga kamag-anak mo o isa sa pamilya mo na pakinabangan na yan. Sa totoo lang, ako, kahit nakikipaglaban ako, sumusuporta ako kay Tatay Digong, hanggang ngayon, wala pa kahit isa sa pamilya ko ang naipasok sa ospital na pinagawa ni Tatay Digong para sa ating mga OFW. At madami pa yan. Alam mo yan bilang isang OFW. Huwag na nating lahatin lahat ng nagawa ni Tatay Digong para sa atin. Kasi baka maging isang oras itong usapan natin bilang isang OFW. Ito na lang yung panguling sasabihin ko sa iyo. Noong panahon ni Tatay Digong, nakaka-proud maging isang Pilipino. Alam mo yan, dito sa abroad. Kapag sinabi mong Pilipino ka, sinasabi sa iyo ng ibang lahi na yung presidente nyo magaling. Yung presidente nyo matapang. Yung presidente nyo tuwid. Itatanggi mo, pwede. Pero karamihan ng mga OFW, pinagmamalaki nila na Pilipino sila sa panahon ni Tatay Digong. Pero ngayon, tanungin kita, bilang isang Pilipino na nagtatrabaho dito sa abroad, naipagmamalaki mo pa ba na isa kang Pilipino? Sa kabila, na alam nila, na alam ng mga dayuhan dyan sa bansa mo, na isinuko nila ang ating soberanya sa kamay ng mga dayuhang naglalaway. Kasi ang tingin nyo dito sa ginagawa naming pagsigaw ng katarungan para kay Tatay Digong ay dahil lang loyalista kami ni Tatay Digong. Hindi ganun. Hindi na lang to basta usapin ni Tatay Digong.
usapin na rin to bilang isang Pilipino. Bilang isang Pilipino, naniniwala kami na ang Pilipinas ay para lamang sa mga Pilipino at walang sino mang Pilipino ang pupwedeng isuko sa mga dayuhang naglalaway. Maaaring itanggi nyo o kaya naman sabihin nyo na hindi ganun. Pero kaming mga nakaranas, ako personally, nakakakwentuhan ko yung boss ko. Nung panahon ni Tatay Digong, ang sarap pakinggan ng mga sinasabi niya sa Pilipinas. Ang sarap dahil inaangan ng boss ko ang isang Pilipinong presidente na gusto niya sana magkaroon din sila ng ganong klaseng presidente. Pero nung uling nakakwentuhan ko ang boss ko at nalaman niya sa mga balita itong nangyari sa ating bansa, ang sabi niya, nakakaya daw yung bansa natin. Bakit isinuko nila yung ating soberanya sa ibang lahi? Alam niyo, bilang isang Pilipino, nanliit ako. Ang sakit-sakit na marinig sa ibang lahi yung ganong klaseng mga salita. Kaya kung ano man yung galit mo kay Tatay Digong, nauunawaan natin yan. Pero sana, yung galit na nararamdaman mo kay Tatay Digong, bigyan mo ng malalim na dahilan. Hindi lang basta galit ka, hindi lang basta nagbase ka sa mga chismis na naririnig mo sa balita. O kaya naman, nakinig ka dun sa mga sinasabi ng mga tao na may ayaw din o galit din kay Tatay Digong. Bigyan nyo ng dahilan, ng tamang dahilan para magalit kayo kay Tatay Digong. Kasi kayo bilang isang OFW, maaring hindi nyo tinitignan yung nagawa sa inyo ni Tatay Digong dahil una pa lang ayaw nyo na dun sa tao. Pero isa kayo. Kayong mga galit kay Tatay Digong na mga OFW, isa kayo sa mga nakinabang sa lahat ng magandang naging programa ni Tatay Digong para sa ating mga OFW. Yan ang hindi natin may tatago kahit magkaiba man ang ating paniniwala. Kaya kung napapanood nyo man itong aking mga ginagawang video at hindi nyo nagugustuhan dahil sumusuporta ako sa kinikilala ko na pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas na si Tatay Digong, pwede ka namang mag-skip, pwede mo namang hindi panoorin. Pero kasi, ang ginagawa nyo, minumura nyo ako. Pinagsasalita nyo ako ng hindi maganda. Pero, isa yan sa dahilan nyo kung bakit galit kayo kay Tatay Digong. At bago ko tapusin to, uulitin ko sa inyo. Yung mga sinasabi nyo na si Tatay Digong ay mamamatay tao, na si Tatay Digong maraming pinatay na tao. Kung gusto nyo talaga ng due process, yung sinasabi nyo na yan, patunayan nyo muna. Maglatag kayo ng ebidensya at baka sakali, kung meron kayong mailatag na ebidensya na si Tatay Digong ay totoong mamamatay tao, baka yung mga iba na katulad ko na sumusuporta sa kanya ay bumitiw at sumama sa inyong may ayaw sa kanya. Pero kasi, ang lahat ng to, chismis lang. At kami, hanggat wala kami nakikita na matibay na ebidensya na makakapagsabi na totoo lahat ng yun, tuloy-tuloy lang kami sa laban para kay Tatay Digong. At bago ko tapusin itong ating video, para sa ating mga kapatid na OFW na sumusuporta at nagmamahal din kay Tatay Digong, kung sakali man na hindi po pwede sa inyo na mag-rally kayo dyan sa bansa na pinagtatrabahuan nyo, huwag nyo nang ipilit para hindi kayo mapaamak. Pwede kayong makipaglaban sa may naon na paraan. Pwede nyong ipakita yung suporta nyo sa pamamagitan ng social media. Katulad nito, hindi tayo nagkikipag-away, hindi tayo nagmumura, wala tayong tinitira, hindi natin kinakalaban ng gobyerno, pero sumusuporta tayo kay Tatay Digong. So pwede yun. Huwag nyo nang
ilagay yung mga sarili nyo sa alanganin. Dahil sa ganitong klaseng pagsuporta natin kay Tatay Digong, sa pagsasabi natin ng nararamdaman natin at pag-aayag natin ng pagsuporta sa kanya at pananalangin natin sa kanya, wala tayong nilalabag na batas dito. Hindi natin ginugulo yung gobyerno natin, hindi tayo nag-iikayat ng ibang tao para magkaroon ng gulo sa bayan natin. So, ito, karapatan natin to at malaking bagay ito para kay Tatay Digong. Kaya ayan mga boss, tuloy-tuloy lang tayo sa laban. Tulungan nyo ang bawat isa na lumakas ang boses dito sa social media para makita ng buong mundo na yung presidente na ipinakulong nila o itinapon nila doon sa ibang bayan o bayan ng mga dayuhan ay mahal ng milyong-milyong Pilipino. At kahit pa sinasabi nila na walang epekto yung milyong-milyong mga lumalabas ngayon para mag-rally kay Tatay Digong, dyan sa ICC na yan, para sa atin, malaking bagay yan. Para maging palaisipan sa kanila na yung tao na pinagbibintangan nila na masama at gumawa lamang ng kanyang tungkulin para sa bayan, magiging palaisipan sa kanila bakit milyong-milyong mga Pilipino ang nagmamahal sa tao na to na sinasabi na masamang tao ng mga iilan lamang na may ayaw sa kanya. Kaya yan mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin. Sang-ayon ka man o hindi kay Tatay Digong, naniniwala ka man o hindi kay Tatay Digong, parehas lang tayong Pilipino. Magrespetuhan tayo ng ating pinapaniwalaan at tinatayuan. Kaya yan mga boss, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga tumutulong sa atin na ipagkalat itong ating ginagawang mga video para malaman ng buong mundo kung gaano kagaling na presidente si Tatay Digong at kung gaano kamahal ng milyong-milyong Pilipino. Maraming salamat sa inyo mga boss. Mag-iingat kayo mga boss, magkita-kita tayo sa mga susunod na vlog. At ayan mga boss, pwede nyo rin akong i-follow sa TikTok at sa YouTube. Boss Ocel lahat gamit ko dyan, Facebook, TikTok, at YouTube. Mag-iingat kayo mga boss. See you next vlog.